Pinapangako ko sa inyong gagawin kong lahat. Alam ba niya na anak niya si Moises? Sagradong gulo. Pinanood ni Eleazar ang balita tungkol kay Moises na tinuturo nilang kubidnap sa vice-presidente at ang pagbaril niya kay David at Edgar. Naalala din niya ang naging usapan nila ni Danica na tutulungan niya si Moises para makabawi siya sa anak niya. Habang nasa daan na sila Rafael ay humingi ng tawad yung isang security guard ni Eleazar dahil sa pagkidnap nila sa kanya na inutusan lang sila ng Pangulo at agad siyang binaba sa may mga mataong lugar para matulungan siya agad. Nahihilo pa si Rafael sa mga sandaling yan lalo na nang pagkaguluhan siya ng mga tao na mabilis ding rumisponde ang mga pulis. Nilapitan naman ni Agent Anthony si Agent Manny na sa kanya pinasa yung kaso ni Christine na hawak niya na tinanong niya kung confirm na yung identity ng kalansay. Pinaliwanag naman ni Agent Manny na tinitignan pa niya kaya agad siyang tinanong ni Anthony kung natawagan na niya yung pamilya ng babae para ma-confirm yung identity. Sinaad naman ni Manny na siya na ang wahalang dumiskarte doon, sabay tinanong niya kung binigay na niya lahat ng mga files at documents ng kaso dahil kung may natitira pa ay ibigay na niya sa kanya. Sinubukang i-control ni Jaime yung kaso kaya pinasa nila kay Manny na mismong tao nila para hindi na ituloy pa ni Agent Anthony ang pag-iimbestiga. Habang nagkakape naman sila Jelay ay sinabihan niya si Aling Lolit na wala na namang ganang kumain si Mercedes na sinabihan naman siya ng nanay niya na kung makakakain din ba siya kung nakidnap ang asawa niya. Tinignan naman ni Jelay si Randy at sinaad niyang magmumukbang pa ito kung sakaling makidnap si Randy. Agad namang umangal ang asawa niya na hanggang sa mga sandaling yun ay galit pa din si Jelay sa kanya. Nasakto namang pupunta sana sa kusina si Justine. Nang marinig niya ang usapan nila ay hindi na ito tumuloy pa na pinakinggan na lang niya ang mga ito bago siya umalis. Sinita naman sila ni Aling Lolit na ang laki na ng problema ng mga boses nila ay nagagawa pa nilang magbiruan. Sinisi ni Randy si Vincent na palyado siya na sana siya na lang ang bodyguard ni Rafael na inamin naman ni Vincent na kasalanan niya yun pero tinakasan kasi siya ng vice-presidente kaya hindi niya nabantayan na agad namang tinanong ni Jelay kung saan kayo nagpupunta ang vice-presidente kung tumatakas ito na agad namang sinita ni Aling Lolit at sinabi niyang nakidnap ang presidente at hindi siya tumakas. Nang lalabas naman si Justine ay saktong nakita niya ang mama niya na nagmumukmuk at halatang balisang-balisa na ito. Kaya agad niya itong nilapitan at tinanong niya kung gusto niyang umakyat muna sa kwarto nila. Agad namang umiling si Mercedes kaya sinabihan siya ni Justine na magiging okay din ang lahat nang saktong bumukas ang pintuan nila. Nalaking gulat ng binata nang makita niya ang daddy niya kaya agad siyang tumayo para yakapin si Rafael at sumunod din si Mercedes na agad niyang tinanong kung okay lang ang asawa niya na pinasigurado naman ni Rafael na okay siya. Habang paglalamayan na ang bangkay ni Christine at malapit na ring malaman ni Rafael ang totoo tungkol sa dalaga kung bakit siya biglang naglaho na si Mang Estong din ang tunay niyang ama. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.